Ayan. So, ito yung ano natin. So, pwede nyo nang i-delete ito ngayon para at least hindi nila makuha yung mga contact numbers and other details dito. Okay? And kaya ito nag-duplicate din ako ng isang tab dito kasi ina-update ko to ngayon kasi mayroon tayong mga bagong updates na kailangan naming i-update agad-agad. And nakita ko nga nag-encode kayo kaya nag-call out ako sa inyo for a short demo. So, number one, kailangan natin, itong gawin natin dito sa may file. Wait lang Then, ah, nasaan ka na? Di kita uh, mahanap dito sa tabs ko. kahit saan, kahit dito sa may Google Sheet natin, kahit saan, kahit saang tab, pwede. Click nyo lang yung file. Then, di bali ano naman to? Since naka-record naman to, i-upload ko naman to sa YouTube. Okay. Then, Sige, sige. isi-send ko sa inyo para at least meron kayong Mhm. demo. Ayan. And click nyo lang itong file, then Mhm. make a copy, and then dito nyo lalagay kung ano yung gusto nyong pangalan, yung company ninyo, or HR, payroll department. Kayong bahala maglagay ng kung ano yung lalagay nyo rito. Then make a Okay. copy. So pag nag-make a copy kayo, so eto, tignan niyo yung pinagkaiba. Kung dito, pag clinic ko ito, so hindi ko na ipapakita. Okay? Kasi ano 'yun, mga emails ng mga emails ng mga kliyente namin. Hindi namin pwedeng Okay. ipakita 'yun kasi hindi tatanggapin ni YouTube kapag may nakita siyang mga emails sa video. Okay. So, tatanggapin niya, i-upload niya, pero after few minutes, i-ano niya, Tatanggalin. tatanggalin niya. So, ayaw niya nang makakita ng mga personal numbers, Mhm. address, mga mobile number, ganun. Email address, ayaw niya. Kaya, ayun. So, kung makita nyo kanina, meron kayong nakitang mga email address doon. Pagdating Mhm. dito pag na-copy nyo na, pag ganun nyo, email address nyo na lang yun nandyan. Okay. Done. Okay. So email address nyo na. So wala nang ibang may access. Okay. So kaya importante na ma-make a copy ninyo. Okay? And okay, teka lang. Ang una nyong gawin, pagka na-duplicate nyo na, punta kayo sa may employee data tab. So tama yung ginawa nyo, fill up kayo ng mga details, lahat yan, Mhm. fill up kayo. And yung daily rate nila, ang importante dito yung name at yung daily rate para Okay. ma-compute yung salary ng bawat employee. Pero syempre, kailangan din yung iba para meron tayong data. Then after nyo na fill up doon, punta kayo dun sa may DTR. Anong oras po pala yung pasok ng mga employees po natin? 10 to 7 kami. Okay. And ilang oras yun? 9 hours? 8 hours, no? 8 din. Oh. Pero sa 10 to 7, may 1 hour na break time doon? Yes. Okay. So, since 10 to 7, okay, maglalagay ako rito. Shift. Isa lang po ba yung ano ninyo? Yung shift ninyo? Yes. 10 a.m. to 7 p.m. Okay. So, babalikan ko to. So, ang mangyayari po, since wala dito sa dalawa, kasi ang nandito na shift natin 7 a.m. to 8 a.m. So, Mhm. wala po tayong 10 a.m. to 7 p.m. So, ibig sabihin, hindi nyo po magagamit ito. So, ang gagawin ko ngayon, after ng meeting natin, kikreate ako ng DTR na ang shift niya ay 10 a.m. to 7 p.m. Tapos i-endorse ko sa inyo. Okay. Kasi ito i-explain ko po sa inyo, like example, itong DTR 8 a.m. So eto, naglagay ako dito meron tayong apat na type of work days. Ito yung regular holiday, ito yung double pay. Ito yung Mhm. non-working holiday, ito yung no work, no pay. Ito yung Mhm. special non-working holidays. Ito yung additional 30%. Ay, siya nga pala, ma'am, pasensya na, nakapambahay lang ako. Nasa bahay kasi ako Ay, ngayon. Okay. may mga So, sakita. okay. Subukan natin itong apat na to para at least ma-compare natin. Mm. Okay. So, eto,
regular day lang to, ito no work no pay, ito double pay, ito additional 30%. So sabihin na natin January 12, naka-multi-branch po. More than one branch po ba sila? Hindi Ilang po. branch po nila? Isa pa lang. Okay. So pwedeng branch 1 lang ang ilagay nyo dyan. And then ito na po yung mga employee na nilagay nyo. So gamitin natin. Pero mamaya pwede nyo pong i-delete. So eto, ang ginamit ko na DTR shift ay 8 a.m. So check nyo pa kung bakit hindi po ito applicable para sa DTR ninyo. So pag pumasok siya ng 8 a.m., nag-out siya ng 5 p.m., so automatic may mag-appear dito na oras, total time. So pag pumasok siya ng let's say 7:45 a.m., pag pumasok nag-out siya ng 5 p.m. So kung makikita ninyo dito, hindi nagbabago yung oras, 8 hours pa rin. Kasi ginawa po namin to kasi may mga employees kasi tayo na pag dumating sila, yosi break muna. Parang ganun. Or yung mga ladies natin, may makeup muna, CR break muna, parang ganun. So pagdating ng alas 8, ibig sabihin itong 8 a.m. to 5 p.m. outside sa oras na yan, hindi po niya bibilangin. So kahit na nag 8 a.m. siya tapos nag-out siya ng let's say 5:30 p.m., hindi po niya i-count yung 30 minutes na pasok niya. So automatic 8 hours pa rin yan. So tapos let's say na late siya 8:10 a.m. Then nag-ano siya 5 p.m. So dapat less than 8 hours to. So kung nakita niyo nag-red po 'yon, ibig sabihin late po siya. Then meron po ba kayong policy na pag na-late siya, meron siyang penalty? Right now kasi, yun pa pala isang concern. Meron kasi kaming teachers na hindi same yung time niya. So Pero may mga, 8 hours pa rin. not necessarily, merong hindi. Okay. Pero ang rate nila per hour, May so ganon. ito kasi per day po ito. So kung sakaling gagawan po natin 'yon, separate po na Google Sheet po 'yon. Okay. And then ito rin po yung overtime. So ito, may 30 minutes na lumampas. Kung gusto niyo ipasok yung 30 minutes sa overtime, pwede niyo ilagay dito 5 p.m. to 5:30. So diyan niya ipapasok para ma-count yung 30 minutes na overtime niya. So yan yan. So dito, kung may penalty po ba sila pagka nalilate yung mga employees po nila? O wala naman? Yeah, meron naman. Kaya lang, normally wala namang nalilate. Palagi sila maaga. Pero ito po, kung gusto niyo pong ipatanggal natin yung penalty, pwede po natin ipatanggal. Ito po, 1 peso per 1 minute ang penalty. Pero kung gusto niyo ipatanggal, pwede po natin tanggalin. Okay lang naman yan. Sige. Pero update niyo po sila para at least alam nila. Yeah, oo. Okay. And then pag na-encode niyo na po yung siya nga pala, hanggang umaabot po ba sila ng beyond 10 p.m.? Hindi naman. 10 p.m.? Yes. Yes. Hindi. Okay. So, meron kasi tayo ditong night differential. 8 a.m. to 5:30. Ito, 5 p.m. to, let's say, 12 a.m. So, meron tayong night differential dito. Ang night differential mag-start sa 10 p.m. Kung sakaling nag-out siya ng 12 a.m., meron 2 hours na night differential to that. At meron dito 7 hours na overtime. And pag na-encode nyo na po yung time in and time out, tapos na po. Na-compute na po yung salary ng bawat employee. So, dito po nangyayari yung computations. So, ito po yung natin, 1, 2, 3, 4. Ito po yung in-encode po natin. So, yan. So, ito po yung in-encode natin. So, ngayon, ito yung overtime kanina. So, 12 a.m. So, may 2 hours na night differential. May 7 hours na na overtime. And ito yung penalty na na-late siya ng 10 minutes. Ito yung daily rate. Ito po yung in-encode natin dito sa my employee data. Employee data.
Ito, hindi natin lalagyan. Lagyan natin. So, and so meron na, kanina wala. So, ang computation ng, kukunin po natin yung per hour na rate nila. So, 1,000 divide ng 8 hours. That's 125. So, 125 multiply ng 8 hours na pinasok nila. So, kaya ang makikita doon, yung basic pay nila ay 1,000. Eto, since na-late po siya, so may bawas yung ano niya, na hindi siya 8 hours. So, nabawasan yung salary niya. Pero, maliban po sa 10 pesos na penalty. And ito po yung overtime. Ang overtime po natin ay, double click ko para makita natin, yung rate per hour multiply by 5 hours times 1.25. So, ito po yun. And yung night differential, ito po yun, yung night differential. Ang night differential ay rate per hour multiplied by 2 hours times 1.25 times 10% base sa DOLE. Kaya additional 31 pesos, 0.25. So ang total pay ay basic pay plus overtime plus night differentials. Ito po yan. And yung allowance naman, kung meron po silang allowance, yung daily allowance, meron po dito, pwede kayong maglagay, like example, yung meal allowance or travel allowance, parang ganun. So pwede kayong maglagay dito. Ito po, applicable po ito in a daily basis. So pag absent sila, wala silang allowance na 50 pesos. Kung sakali lang po may allowance, pero pag wala namang allowance, pwede niyong i-delete po yun. So ito lang po yung holiday. Ito yung in-encode natin, yung apat. So regular day, so eto wala siyang dagdag sa holiday, ito yung column. So walang payment dahil regular day. Ito yung non-working holiday, ito yung no work, no pay. So pumasok siya, kaya meron siyang sahod pero walang dagdag. Ito naman yung regular holiday, ito yung double pay. Since regular holiday po yung pinili po natin, meron siyang double pay. Ang double pay niya, dalawang 1,000 pesos. So kaya double pay. Ito naman, special non-working holidays, ito yung additional 30%. So ito po yun. So kung sakaling ito, let's say itong regular day natin, ito 0. Ilipat natin ng holiday. Check natin kung nagbago. So ayan, regular holiday, nadagdagan na siya ng 1,000 pesos. So ibig sabihin, kapag gusto natin ng computation sa sa mga regular holidays, mga ganon, dito lang natin minamanage po 'yan. Kini-click. Okay. And then dito naman po sa deductions, dito po niyo nilalagay manually. So eto po hindi po kayo makapag-edit dito kasi may mga formula po dito. So itong mga white na to, dito in-encode po yung SSS, Pag-ibig, PhilHealth. Kung meron po silang deductions, like example, nag-loan sila, so pwede nyo i-deduct dito kung magkano yung ibabawas ninyo. Or nagkaroon po sila ng cash advance nakaraan, so pwede nyo pong ilagay po dyan. Let's say 500. So total deductions, so andun na po. So andun na yung net pay. Ang net pay ay yung total pay plus allowance plus holiday minus yung total deductions. So yun yung net pay. And meron din po tayong filter. Ito, unahin natin yung filter. Yan. So kung sakali po nagtanong yung isang employee natin, paano nakuha yung salary, yung salary nila. So ito po, paano yung computations ng salary nila. So ito po, pwede niyo pong i-drop down dito. So check natin si Abigail. Let's say Abigail. Si Abigail. Sa Abigail. Okay. Ay, ano nangyari? Okay. Check natin. DTR main. Ito, January 12. So, check natin. Ito, December kasi to. So, lagay natin ng January. Let's say, January 1 to 31. Ayan, lumabas na. Okay. So, once lang po tayo nag-encode kay Abigail. Kaya isa lang po yung nandyan. Pero kapag marami po tayong in-encode dito sa my DTR, lalabas po lahat. So makikita po natin kung ilang araw po siyang pumasok. Makikita po natin yung net pay niya, yung total deductions, holiday pay, allowance, total pay, night differentials, and lahat po makikita po natin.
So eto, pwede po natin ipakita sa kanya kung paano po na-compute yung ano, yung salary po niya. And meron din po tayong payroll dito to, payroll tab. Ito naman, lahat po ng employees na in-encode po natin, nandito po yung record nila. So makikita po dyan. So eto, December 1. Kung gusto natin palitan po ito ng date, nasa dashboard lang po ito. Ang dashboard natin nandito. So eto, Mm. dashboard, then 31. So balik po tayo doon sa my payslip, ay na, itong payroll. So napalitan na siya. So ayan. So lahat po ng employees natin nandyan. Then lahat po ng computations ng salary. Andyan na po yung summary ng bawat employee. And meron din po tayong payslip. Check ulit po natin yung date. Kung tama kasi baka mamaya mali yung date natin at mali po yung data na nakikita natin. So wala po tayo nakikita ang position dito kasi wala pa po tayo na encode dito sa employee data. So encode lang po natin lahat ng mga yan. Position, saan ba yung position dito? Basta nandyan lang. Okay. Saan ba yan? Payslip. Okay. Then yung T number nandun din po sa ano, nandun sa employee data. Ganoon din sa Mhm. employee ID. Then yung kay Tess at Tess kay Abigail, ayan lumabas na. Okay. So ito yung kay Abigail, andyan na po yung base pay niya, ilang araw siyang pumasok, yung allowance po niya, yung overtime pay niya, ilang oras yung overtime niya, magkano yung holiday pay niya, yung night differentials, ilang oras yung night differentials, at kung meron po siyang deductions, so yan po, dito po makikita yan. And makikita na po agad, ito na po mismo, pwede na po natin i-print ito para sa kanyang ano, payslip. Okay. Itong filter by branch, I think hindi to applicable sa inyo kasi isang branch pa lang. Pero eventually, pagka meron na kayong multiple branches, pwede nyo na pong makita. Yung branch 1, branch 2, lalabas na po dyan. Ito, January. Yan. And meron na rin po tayo dito, 13-month pay. So ito, palitan natin 2026. So since January lang po yung in-encode natin, January lang po yung data natin dito. So automatic na rin po yung ano, yung computations ng 13-month pay. And meron din po tayo ditong dashboard which is ito yung ina-update po namin ngayon. So ito makikita niyo po rito yung total employees, ilang percent yung male, ilang percent yung female. And then ito po yung ano, yung total salaries ng buong empleyado base po dito sa date na to. So yan na po yun. And dito naman sa ano sa birthday celebrant, so kapag ka nag-encode po tayo dito ng ano ng birthday, like let's say ano to. Okay, January. May nag-birthday ng ano ng January. So let's say ano to, 1981 lagay natin. 1981. So date hired pala 'yan. Okay, sorry. Ito pala 'yan. Okay, palitan po na natin to. Let's say December, January. Ano pang date niya? 13. So let's say yung si Miss Marie Dizon, so birthday niya ng January 13 which is ngayon. So makikita po dito kung birthday niya. So lalabas po dyan yung mga list of names. Up to 21 days po yun. So lahat ng magbe-birthday sa loob ng 21 days makikita po dito. So employee data, balik po natin. Yan, balik na po. And then dito sa baba, ito po yung ina-update namin ngayon. Inaayos po namin para madali niyo pong gamitin. So ito yung ina-update namin. So dito, andito yung name ng employees, yung salary nila, base po dito sa date na to, January 1 to January 31, andyan na po yan. And then yung payment method niya, kung cash, kung bank, yan po, dyan po makikita. Base po ito sa employee data na ilalagay po natin dito. Okay. So salary payment method, yan po.
Then, yung account number, yung bank account or GCash, kung GCash po yung nandito, yung number niya, so dyan po makikita. Para just in case na kung magre-release po kayo ng salary, ito na lang po yung titignan ninyo. Yan lang. And in 13-month pay, nandyan din po. Yung remaining leaves, kung ilan po yung natitira na leave nila, makikita po dyan. Ito po, andito po yung total service incentive leave, kung ilan yung leave nila for 1 year, ilan na po yung nagamit niya, at ilan po yung remaining na leave niya. At ito po yung nakikita dito sa ito. Ito yung department, ito yung status kung proby or kung ano man yung status niya sa employee sa company. So ito naman po, I think hindi naman po applicable to. Pero pwede nyo pa rin pagbasehan kung sakaling kailangan nyo isang branch. So ito yung regular hours, ilan ba yung oras na na-consume, ilan yung overtime hours, ilan yung binayaran ng holiday pay, ilan yung total hours, magkano yung labor cost, anong rank. Kasi kung multiple branch po to, let's say 10 na branches ito, makikita kung sino yung branches na pinakamahal po yung labor cost niya. Then dito naman po, ito inaayos po namin. Pwede nyo pa kaming balikan siguro bukas para at least maayos po namin. Ito, makikita nyo po rito kung sino yung mga employees na hindi nalilate. Dito yung mga employees na walang absent base po dito sa date na to. Ito naman po yung mga employees na nalilate, ilang oras yung late nila, magkano yung penalty. Ito, babaguhin po namin yan. So, ito, makikita nyo rito, rank 1, rank 2, rank 3. So, hanggang rank 10 yan. Hanggang 10 po yan. Para makita nyo po yung top 10 na laging nalilate sa company. And ito naman po, yung overtime. So, yung palagi nag-overtime, so makikita po dito. So, at ito po ma'am yung natin, yung DTR payroll natin. So, ayun ma'am, na ano ko pa, may question pa yun? Yun lang. Yung question ko lang, paano nga yun dun sa iba na, iba yung parang time, ano na lang, Mm-mm. So, schedule. bigay niyo po sa amin ma'am yung details at pwede naming gawan ng bagong ganito. So, magbibigay na lang po kami ng discount kasi ang gagawin po kasi namin, mag-hire din po kami ng freelance na pwedeng gumawa ng customized na payroll po natin. Mm. Okay. Or pwede rin naman siguro, idadagdag na lang namin dito. Magdadagdag na kami ng isang shift para hindi na po, para isang sheet na lang po yung gagamitin ninyo. Ilang ano po 'yan? Ilang shift po 'yan? Possible ba na mabigyan niyo ako ng additional shift tapos parang, kunwari si employee A, yung number of hours lang niya kunwari is 6 hours lang, hindi siya required mag 8 hours. Yung gano'n. Pwede bang may gano'n tayong setup? Per hour po yung rate niya. Hello. Do'n ka muna anak. Okay, okay, okay. Buti na. Ano, actually ano pa rin sila, on a monthly basis kaya lang may mga parang special arrangement kasi kami na may shorter time, gano'n. Yung ano. Paano kaya 'yun? So hindi po fix yung hindi po siya araw-araw na 6 hours, parang gano'n? Oo. Ah, pero yung rate po nila hindi po siya per day, no, per month. Hmm. Ayun, pwede nating i-adjust siguro. Siguro create po tayo ng additional na DTR dito. And then pwede naman po siguro magdadagdag na lang po kami dito sa portion na to. Itong daily rate, so gawin po namin monthly rate, additional column, monthly rate. Then bigyan niyo po sa amin ma'am yung let's say sa isang linggo, 5 days naman po sila pumapasok, no? O hindi. 6. 6 days. So consistent naman. So lahat naman po sila 6 days na. Yeah, kaya lang kasi meron, yun nga, iba-iba kasi sila ng setup. So, parang meron akong employee na, yeah, 6 days a week sila nandito, but yung normal days nila, 5 days. Yung Mm. isang araw nila, considered as overtime kasi nga, dun sa contract namin,
kunwari Tuesday to Saturday lang yung pasok namin, nagkaroon kami ng Monday. So, dun sa mga old employees ko, considered siya as overtime. Hmm. Sige po, pag-usapan po namin ng team namin kung paano yung ano, then balikan po namin kayo. Sige. But right now kasi, what I'm doing is, meron akong Excel na ano ko, parang yun kasi nagawa ko na siya ng formula. Kaya lang, yun lang. Unlike kasi dito sa inyo, medyo mas comprehensive na siya, kompleto na siya. Yun kasi manual ko siya kino-compute. So kung may holiday, manual ko rin i-compute yung holiday pay nila, ganun. Okay, okay. Itong ini-encode nyo po ngayon, ma'am, kailangan nyo na po ba ngayon o okay lang po ba na bukas na po kayo mag-encode? Para Mm, ma-update ko lang po ito ngayon. Kasi pagka nag-duplicate kayo ngayon tapos bukas pa matatapos yung update nito, baka magdu-duplicate kayo ulit bukas. okay lang naman na ma-discard yan. So, kailangan nyo munang ma-update bago ako mag-copy. Yes, yeah. Kailangan namin i-duplicate to ngayon bago kayo mag-duplicate. Mag-make a copy. Tama, make a copy. Okay. Sige. Updated na rin ba yung sa 13th month computation natin? Like, yung as per new dollar rulings na siya. Yes po, yes po, yes. Hmm. Kasi ngayon kasama na pati overtime pay and ano lahat ng Hmm. pay, in short, sinama nila. Night differentials, overtime, Yes, kasi minimum oo. pay, Before kasi lahat. hindi parang Pati yung yung, gross salary mo lang. pati yung mga holidays, nandun na rin, kasama na Mm. rin. Sige po ma'am, i-save namin tong video, then i-upload namin sa YouTube to para tapos i-send po namin sa inyo yung link para just in case meron kayong pwedeng balikan. Okay, sige. Email ko na lang po sa inyo ma'am yung ano, yung link ng YouTube. Pero yun namang, pag in-upload nyo tong video sa YouTube, hindi naman siya for everyone, no? Parang kopya Hindi ko po, lang hindi po, ganun. hindi po. Dalawa lang Okay. po tayo naka-access doon. Sige, sige. Sige. Sige po ma'am, salamat po ng marami. Okay, thank you. Thank you po ma'am.